So yun na guys, at muli nagbabalik po ang inyong lingkod. Good morning, good evening at mega love shoutout po sa inyo lahat. Siyempre, shoutout kay Ate Inday PB at kay Ate Beth Tolentino. Mega love shoutout sa iyo Ate Beth. At syempre kay Ate Leonie of USA, kay Ate Armagalo. Yan, mega love shoutout po. Guys, pakisupport naman po si Ate Armagalo, no? So ito na. At bibigyan na po ako ng reaksyon na paglilinaw dito kay Ate Malo. Ito po ay patungkol dito guys. May gagamitin akong konting video clip. Paririnig ko lang sa inyo. Dito po ay mapapanood dyan sa live ni Ate Malo. Shoutout kay Ate Malo. Dilo Santos, supportahan po natin si Ate Malo. Guys, eto ha. Ito po ay patungkol sa di umano ay binabalak. Marami nang alam si Ate Malo na patungkol sa plano. Di umano daw. Di umano. No? Wala tayong kasiguraduhan. At guys, pakinggan ninyo. Minahal natin ang Rochelle. Pero, may nalaman kami na gustong paghiwalayin ni Daddy Donut si Rochelle at si Ruel. Nagkakamali. Nakilala natin ang Rochelle, minahal natin ang Rochelle dahil kay Ruel. Kung wala din si Ruel, wala din si Rochelle. Kung wala din si Rochelle, ay wala din si Ruel. Kaya, Rochelle. Diba? Bakit ahadlangan? Bakit ang magtatandim na lang ang si Rochelle at si Daddy Donut? Bakit? May Daddy Donut ba? Guys, ikakat ko na. Yan, ang kabuuang video nandun po sa live ni Ate Malo. Mapapanood nyo. Mega love shoutout kay Ate Malo. Mawalang galang na ginamit ko lang yung konting video clip. Ako ay magbibigay lang ng aking opinion. Yan, no? Shoutout po sa lahat. Dito, magiging patas tayo na sa ganon. Baka naman sabihin nyo meron akong pinapanigan. Eto na. Alam niyo po ba si Ate Malo, mata at tenga ng Kalingap. Isa po siyang member ng MERD. Yan. At kung meron man po na si Ate Malo ay nasasagap na issue or kung ano mang mga plano, so part po ng pagiging MERD ni Ate Malo ang ilabas or malaman ng viewers, supporters kung ano ang ika nga ay maaaring mangyari na sa ganun maagapan. Yung sasabihin po ng iba na bakit hindi ito pag-usapan private. Guys, unang-una, ang higit na pwedeng makapagbigay ng opinion or makapag-suggest kung ano yung nakikita nila, napupunan nila, na sa tingin nila ay tama, mali, mas mainam, total ang ating galawan ay YouTube, mas mainam na sa YouTube. I-live, i-broadcast, doon natin makikita kung ano ang katotohanan, kung ito ay gawang-gawang kwento, haka-haka. Kasi kung sa inbox, pag-uusapan, sino pa mag-uusap? Si Ate Malo at si Daddy Donut? Siyempre, ay pag sila lang dalawa, ay anong mangyayari po? No? Mata at tenga ng Kalingap, member ng MERD, si Ate Malo. No? Wag naman po natin isipin, sisihin na bakit hinahayaan. So, bilang MERD, ay tungkulin po ni Ate Malo na magpahayag, maglabas, or mag-broadcast na kung ano man yung kanyang nalalaman at siguro naman po ay may wrong hawak na sapat na ebidensya si Ate Malo. Kaya malakas din naman ang loob na magsalita. Pero ito na, baka naman sabihin niyo tayo ay magiging bias. Kay Daddy Donut, hindi naman sa ikaw ay tinitiris or ikaw ay idinadown ni Ate Malo kung ito naman ay walang katotohanan at sa iyo ay ito ay haka-haka lang ni Ate Malo. Pwede ka naman po magbigay ng linaw. Linawin mo na ang lahat ng mga binitawang salita ni Ate Malo ay pawang kasinungalingan at walang katotohanan. Nasa iyo pa rin po ang kasagutan. Ang mga, kung ano man yung mga narinig mo ay maaari mo pong ituwid. Maaari mo pong linawin ang lahat-lahat para sa kaalaman ng lahat. Yun lang po, ganun lang po. Hindi pa pwedeng magkakaroon. Sa bagay, wala naman, tatahimik na daw po si Daddy Donut. Pero, yun na, doon sa iba, no? Alam nyo guys, noon pa man, marami din ako naririnig. Marami ako naririnig na sumbong, ganito. Merong mga ibang reaktor na nagsusumbong sa akin. Pero hindi po ako nakikialam. Kasi ayoko pangunahan. Ayokong makialaman, ayokong manghimasok. Kasi una-una hindi naman po ako talagang kailan lang naman kami malaya na makapasok sa pagre-reaction dito sa Rochelle. Hindi ako nakikialam, hayaan ko sila.
Pero dahil sa nagsalita nga si Ate Malo, sana po yung iba huwag sisihin na bakit dinala or bakit binobroadcast ni Ate Malo. Bilang isang MERD, tungkulin po yan Ate Malo. Dahil siya po ay mata at tenga ng Kalingap. Member po ng MERD. No? Wala namang ibang nakikialam, wala namang ibang nakikisawsaw, maliban lang doon sa ibang issue, kay Ma'am Lorne, kay Marsano, kay Trending Pia, kay Ballpoint Man. So, hindi po, kumbaga yung kung ano lang yung kay dito kay Ate Malo na ibino-broadcast na isinisiwalat. Sana kay Sir, kay Daddy Frankie, nalilito tuloy ako, kay Daddy Donat, pabulaanan mo kung mali yung pinahayag ni Ate Malo, ikaw ang magpapatunay sa sarili mo at makakapagbigay ng linaw kung meron kang sapat na ebidensya na ang lahat ng pahayag na Ate Malo ay nga ay mali. Di, patotohanan mo. Ikaw ang magpatotoo, magbigay ng pahayag, linawin yung mga inaakusa or may mga question mark kasi kay Ate Malo Totoo ba na kayong dalawa na daw, di umano, ang tatambalan dahil may pabahay sa February si Daddy, baka ako malito, si Daddy Donat. Totoo ba na si Rochelle at si Rachel ay balak planong paghiwalayin? Yun, ikaw ang makakapagbigay ng linaw yan. Marami nang alam si Ate Malo. Gaano yun katotoo? Ano yun? Yun, ikaw lang naman na makakapaglinaw, makakapagbigay ng linaw. Ikaw nga ay pagdepensa sa iyong sarili kung gaano katotoo. At ito naman si Ate Malo ay merong pinangahawakan na ebidensya. Yan, gano'n lang yun. Hindi kailangan na humantong sa awayan. So meron pang mga audio call. Ay, ito na guys, yung audio call. Narinig ko. Boses ni Daddy, nalilito ko tuloy, Daddy Donat. At sino kanyang topic doon? Si Kuya Brooks. Ay, Ginoo. Ay, ito alam niyo sa totoo lang. Narinig ko ay parang nagkakaroon sila ng siraan pero wala akong pakialam. Pero ang tanong, bakit nga po lumabas ang audio call na yan? No? Audio clip, ito ay na-record habang nagsasalita si Daddy Donat na-record. Huwag po sanang sisisihin ang MERD kung ito man po ay nakalabas. Dahil una-una, kayo po ba, Daddy Donat, ay nagpasa sa member ng MERD? Or kung sino man. Pero kung kayo po ay nagpasa sa member ng MERD, yung pinasahan nyo lang po ang inyong kausapin at wag pong sisihin ang pangalang MERD. Nasasabihin na bakit nailabas po ni Ballpoint Man yung audio call na yon, audio clip na yon, ay wala naman po si Ballpoint Man sa MERD. Ay kasalanan ba ng MERD? Yan. Kung sino po ang kumuha ng audio recording na yan, ay yun po sisihin nyo. At bakit po kinuhaan? Yun po yun. Pero wag pong sisisihin ang MERD. Kung kanino lang po kayo nagpasak, tanungin nyo po kung ito ba ay binigay nila kay Ballpoint Man at hindi naman po pwedeng agad-agad ay paratangan. Ano po, yun lang po yun sa akin. So, ayun na guys. Malinaw. At sana kapag may kaunting issue, kaunting nabanggit ang isang MERD, wag po sana, ang isang member ng MERD, wag po sanang sisihin ang MERD. No? Dahil minsan, kung nagsalita po yung MERD, ito po ay kasi mata at tenga ng Kalingap. So, kung merong narinig, ay ang ating kasi galawan na sa YouTube. Wala po sa Messenger. Yan, no? Ang Messenger po kasi is, meron tayo dyan, mga group chat. May mga group chat. Mga halimbawa, member ng MERD, yun lang yung mag-uusap-usap. Hindi po pwedeng, ang lahat ng mga, kung merong problema kay Poncio Pilato, alangan namang isama sa MERD. Hindi naman po pwedeng rekta na lang sila na lang may mag-uusap. Ay paano nga po kung yung mga viewers ay meron ding alam yung iba dyan at ika nga ay tikom din ang bibig. So at least kung ito man po ay maipahayag, may announce, may broadcast sa social media, sa YouTube, alam nyo naman at ang ating galawan na YouTube. So makakapagbigay sila ng suggestion. Yung iba makakapagpatotoo din. Yun po. Ang akin lang, sana kapag meron kaunting problema, wag po lagi sisihin yung MERD. At ika nga ang MERD ay mata at tenga ng Kalingap. So, tungkulin po yan. Obligasyon po ng MERD na ika nga magsiwalat ng ika nga ay mga anomalya or kung ito ay talagang napakaselan na hindi naman pwedeng ilabas, isiwalat sa publiko at lalo pat kung involved ay pera usapin, pwede po pag-usapan sa inbox, sa messenger. Pero kung ito naman po ay nakasalalay din dito ang ating mga panatiko, yung mga panatiko dyan, mahilig sa mga love team, sa mga ay sila ay katuwang din, no, sa pag-angat ng ating mga channel. So, nag-aabang din sila
At lalo pat meron ngang balibalita, di umano nga dahil paghiwalay gaano ba katotoo ito? Daddy Donald, gaano ba katotoo? So, ikaw lang naman po ang makakapagpaliwanag sa mga bagay na iyan. At ika nga ay, ito naman yung sa akin, ay ako inagbigay lang ng aking opinion, reaction. Yun po, wala po akong pinapanigan, pero hindi po ako bias. At sabi ko nga, si Ate Malo ay tungkulin niya yon dahil bird po. Yon, sa audio clip na kumalat at ito ay nakarating kay Ballpoint Man. Paano po ba nakalabas yung video? Sino po ba kumuha ng video na yon, yung recording audio na yon? At bakit po kumalat? Ano po? Wala naman lang si Ballpoint Man sa bird. Paano po yan? Paano nga po napunta? Yun ang tanong. Tanongin po niyo si Ballpoint Man. Pero aamin ba si Ballpoint Man kung saan ang galing? Pero eto nga po noon pa man, ay kay Ballpoint Man po ay maraming, parang ramdam ko, parang maraming connection. Kasi yung kay Lala, ano ba yun? Lala? Ay, Laila ba? Yan, Laila. Ay noon pa man, naiko-content na po ni Ballpoint Man sila yung Laila. Naiko-content na po yan. So, ibig sabihin, noon pa man, may mga nagtitimbre kay Ballpoint Man. Noon pa man. Kasi noon pa ito naiko-content si Laila. So, si Laila is nandito sa Rochelle. So, noon pa man, naiko-content. So, noon, malamang noon pa, may connection na si Ballpoint Man sa kung kanino man. Na ito ay may connection din sa Rochelle. Maaaring, kung sino man yung nagpasa-pasa ng audio recording na yan, maaaring yun, connection. Kung sino man po yung may connection doon. Pero kung sakalan po, kung sa Merd, ay wala pong pakialam ang Merd dyan at hindi po ang Merd nagpasa ng mga video clip na yan o audio clip na yan. No po, yun, ito ay opinion ko, reaction ko sa kaganapan sa pangyayari at sa pinahayag po ni Ate Malo. Wala pong ika nga ay personal si Ate Malo na pag-atake or pagpapahiya, paninirang puri, wala po. Sa ngalan lang na Merd, obligasyon ni Ate Malo tungkulin niya po yan na ika nga ay maglabas. Pero kung hindi naman totoo, kay Daddy Donut, tama, baka kumaligaw ng pangalan kay Daddy Donut, kung hindi naman totoo, pwede mo naman po ika nga ay linawin na sa ganun ay maintindihan ng lahat. Ayun na guys, mega loud shout out at kita-kita tayo sa aking next video. Bye bye!